Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Sa isang maliit na baryo sa lalawigan ng Quezon, may isang kalye na tinatawag na Kalsada ng Mga Anino. Sa dulo ng kalyeng ito, may isang abandonadong bahay na natatakpan ng damo at baging. Ayon sa mga matatanda, doon daw nakatira ang isang pamilya noong unang panahon. Ngunit nawala silang lahat sa misteryosong paraan. Sinasabi ng iba na tuwing gabi, may naririnig silang bulong at iyak mula sa bahay. Ang sabi-sabi, sinumpa raw ang lugar na iyon. Si Lila, isang 22 taong estudyante, ay lumipat sa baryo upang magbakasyon sa bahay ng kanyang lola. Bagong lipat ang pamilya nila sa lugar, kaya hindi pa alam ni Lila ang mga kwento tungkol sa bahay sa dulo ng kalye. Sa unang gabi niya, napansin niyang laging may malamig na hangin na umiihip mula sa direksyon ng abandonadong bahay, kahit na mainit ang panahon. Isang araw, habang naglalakad si Lila kasama ang kanyang pinsan na si Dino, napansin niyang tila may nakasilip sa bintana ng lumang bahay. "Tingnan mo, Dino," sabi ni Lila habang itinuturo ang bintana. Ngunit nang tumingin si Dino, wala naman daw siyang nakikita. "Ang dami mong imahinasyon, Lila," natatawang sabi ni Dino. Ngunit si Lila ay hindi mapakali. Sigurado siya sa nakita niya. Kinagabihan, habang natutulog si Lila, bigla siyang nagising dahil sa tunog ng mga yapak sa labas ng kanilang bahay. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang batang babae na nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang batang babae ay nakasuot ng puting damit na parang lumang-luma at ang buhok nito ay basang-basa. "Lola!" sigaw ni Lila habang takot na takot. Tumakbo ang kanyang lola papunta sa kwarto niya. "Ano yun, apo?" tanong ng kanyang lola. "May batang babae sa kalsada, Lola. Nakatayo lang siya doon." Nanginginig na sagot ni Lila. Ngunit nang muli silang sumilip sa bintana, wala na ang batang babae. Kinabukasan, kinausap ni Lila ang ilang kapitbahay tungkol sa nakita niya. Dito niya nalaman ang kwento tungkol sa bahay sa dulo ng kalye. Ayon kay Mang Ben, ang matandang tagapagbantay ng baryo, ang batang babae ay si Rosa, ang bunso sa pamilyang nawala sa bahay na yon. Si Rosa ay madalas makita ng mga bagong salta sa baryo, sabi ni Mang Ben. Pero huwag kang mag-alala, hindi siya nananakit. Pero kung gusto mong malaman ang totoo, huwag kang lalapit sa bahay. Ngunit sadyang mapilit si Layla. Sa sumunod na gabi, sinama niya si Dino para puntahan ang bahay. May dala silang flashlight at rosaryo bilang proteksyon. Pagdating nila sa bahay, ramdam agad ni Lila ang bigat ng hangin. Parang may nakamasid sa kanila. Nang pumasok sila, nakita nila ang mga pader na puno ng lumang larawan. Isa sa mga larawan ay may pamilyar na mukha. Si Rosa. Tanong ni Dino habang tinitingnan ang larawan ng batang babae. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng mas matagal, narinig nila ang mga yabag pababa ng hagdan. Sa takot, tumakbo sila palabas ng bahay. Ngunit parang may pumigil kay Lila. "Lila, halika na!" sigaw ni Dino. Ngunit si Lila ay hindi makagalaw. Mula sa likuran niya, narinig niya ang isang boses, malamig at pabulong. "Huwag niyo akong iwan." Napalingon si Lila at nakita niya si Rosa, nakangiti ngunit ang mata ay may kasamang luha. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid ni Lila. Kinabukasan, natagpuan si Lila sa harap ng bahay ng kanyang lola, tulala at nanginginig. Nang tanungin kung anong nangyari, tanging sinabi niya, "Huwag kayong pupunta sa bahay. Naghihintay siya." Mula noon,
hindi na muling nag-usisa si Lila tungkol sa bahay sa dulo ng kalye. Ngunit tuwing gabi, nararamdaman niya ang malamig na hangin at sa tuwing siya'y nag-iisa, tila may umaaligid sa kanyang anino, bumubulong ng mga salitang hindi niya maunawaan. Pagkatapos ng insidente ngayon, ilang araw na hindi lumabas ng bahay si Lila. Pinilit siyang kausapin ang kanyang lola, ngunit tila nawalan na siya ng sigla. Madalas siyang tulala at kung minsan ay bigla siyang napapatingin sa malalayong sulok ng bahay na parang may hinahanap. Isang gabi, habang natutulog ang buong pamilya, may narinig silang mahihinang pagkaluskos mula sa kusina. Bumangon ang lola ni Lila para tingnan, dala ang isang gasera. Ngunit pagdating niya roon, wala siyang nakita, kundi ang bukas na bintana na unti-unting sumasara dahil sa malamig na hangin. Kinabukasan, nagpasya ang lola ni Layla na pumunta sa simbahan upang magtanong sa pari tungkol sa nangyari. "Padre, tila may gumugulo sa apo ko," sabi niya. Palagi niyang sinasabi na may naririnig siyang mga bulong at nakakakita ng mga anino. Posible bang may nasaniban siya? Ang pari, si Padre Mateo, ay matagal nang kilala sa baryo dahil sa kanyang kaalaman tungkol sa mga kababalaghan. May mga ulat na ang bahay na iyon sa dulo ng kalye ay isang tagpuan ng masasamang espiritu, sabi ni Padre Mateo. Kung talagang may koneksyon ang apo mo roon, kailangan nating malaman kung bakit. Samantala, si Lila ay patuloy na nakakaranas ng kakaibang mga bagay. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hardin, nakita niyang may nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Sa kanyang paglapit, nakita niyang si Rosa iyon. Nakatitig ito sa kanya, ngunit tila may lungkot sa mga mata nito. "Hindi ko sinasadya," mahinang sabi ni Rosa. "Anong hindi mo sinasadya?" tanong ni Lila. Nanginginig ngunit hindi makatakbo. "Bakit mo ako iniwan? Bakit hindi mo ako iniligtas?" tanong ni Rosa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay naging matalim at puno ng galit. Biglang bumaliktad ang mukha ni Rosa, naging deformado at puno ng dugo. Sa sobrang takot, tumakbo si Lila papasok ng bahay. Pinuntahan ni Padre Mateo si Lila upang kumbinsihin siyang bumalik sa abandonadong bahay. "Kailangan nating malaman ang punot dulo ng kwento," sabi ng pare. "Ang mga espiritu ay hindi basta-basta nagpapakita kung walang dahilan. May ibig sabihin ang lahat ng ito." Ayaw sanang sumama ni Lila, ngunit naramdaman niyang kailangan niyang harapin ang takot na bumabalot sa kanya. Sinamahan siya ni na Padre Mateo, Dino, at ilang matatapang na taga-baryo papunta sa bahay. Pagdating nila sa loob, muling naramdaman ni Lila ang bigat ng lugar. Ang mga larawan sa dingding ay tila tumitingin sa kanila. Nang magsimulang magdasal si Padre Mateo, biglang nagsara ang pinto ng bahay at narinig nilang nagkalansingan ang mga bintana. "May mas malakas na espiritu rito," sabi ni Padre Mateo habang patuloy na nagdadasal. Biglang lumitaw si Rosa sa hagdanan, ngunit hindi na siya mukhang isang bata. Ang kanyang katawan ay baluktot at ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalalim na hukay. "Bakit kayo nandito?" sigaw ni Rosa. "Hindi namin gustong manggulo," sabi ni Padre Mateo. "Nais lamang naming malaman kung ano ang nangyari sa iyo." Unti-unting bumalik ang anyo ni Rosa bilang isang inosenteng bata. "Pinatay nila kami," mahinang sabi niya. Nagulat si Lila sa narinig. "Sino? Sino ang pumatay sa inyo?" tanong niya. "Ito'y isang kasunduan," sabi ni Rosa. "Ang aming mga magulang ay nagsakripisyo upang sila ay mabuhay. Kami ang naging kabayaran." Ayon kay Rosa, ang kanyang mga magulang ay pumasok sa isang kasunduan sa isang nilalang upang makalaya sa kahirapan. Ngunit bilang kapalit, kailangan nilang ihandog ang buhay ng kanilang 3 anak. Sinubukan nilang tumakas
Ngunit sa huli, natagpuan sila ng nilalang na iyon at kinitil ang kanilang buhay sa loob ng bahay. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kami matahimik, sabi ni Rosa. Ang sumpa ng nilalang na iyon ay nananatili sa bahay na ito. At ngayon, gusto niyang ikaw ang sumunod na maging alay. Laking gulat ni Leila. Ako? Bakit ako? Ipinanganak ka sa araw na yon. Sa parehong oras na sinumpa kami, sagot ni Rosa. Biglang umuga ang buong bahay at isang malalim na boses ang narinig nila mula sa itaas. Walang makakawala sa akin, sigaw ng boses. Agad na naglatag ng krus si Padre Mateo at nagsimulang magdasal ng mas malakas. Lumabas ang isang itim na anino mula sa kisame at ang paligid ay napuno ng malamig na hangin. Ang anino ay parang nag-aapoy, ngunit ang apoy ay kulay itim. Lila, tumakbo ka! Sigaw ni Dino, ngunit hindi gumalaw si Lila. Sa tulong ng dasal ni Padre Mateo at ng pagkakaisa ng mga taga-baryo, unti-unting nawala ang anino, ngunit hindi ito madaling nawala. Nang bumalik ang katahimikan, natagpuan nila si Rosa na nakangiti sa kanila. Salamat, sabi niya bago siya naglaho kasabay ng liwanag. Simula noon, nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit para kay Lila, hindi niya kailanman malilimutan ang gabing iyon. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat, ngunit naniniwala siyang kahit paano, nailigtas niya si Rosa. Sa tuwing titingin siya sa dulo ng kalye, nararamdaman niyang may nakamasid pa rin sa kanya. Ngunit sa halip na takot, ang nararamdaman niya ay isang kakaibang uri ng kapayapaan. At dito nagtatapos ang kwento ng lagim. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.